mga Pinoy lalo na at tayo ay nasa tropical country ay ang maligo ng ilang beses sa isang araw. Sa umaga upang maging fresh the whole day, ang ilan sa hapon upang maibsan naman ang init at syempre sa gabi upang presko naman ang ating pagtulog. Ngunit isa na sa nakagawian ng marami ay ang pagtulog kahit basa pa ang buhok. Kasunod dito, marami pa rin ang nagsasabi at iniuugnay ang paglabo ng paningin at pagkabulag sa pagtulog ng basa ang mga buhok, bagay na pinabulaanan naman ng maraming eksperto. Anila, bagamat wala itong kaugnayan sa kalusugan ng ating mga mata, may ilan naman umanong sakit o kondisyon na pwede nating makuha dito. Ayon kay Dr. Michelle Green, isang cosmetic dermatologist sa New York City, una sa pinakamaapektuhan nito ay syempre ang ating mga buhok. Maaari anyang mas maging elastic ang hibla ng mga buhok at masira ang protein structure nito, dahilan upang rumupok at madaling masira kung hindi ito patutuyuin muna bago tayo humiga. Bukod dito, ayon naman sa Healthline, hindi rin naman totoo na maaaring magkasipon o trangkaso ang tao na matutulog ang basa ang buhok, kundi maaaring magkaroon nito ng fungal infection sa anit. Maaari umanong makapag-develop ng fungi sa anit tulad ng malassezia, isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng makati na tiny red bumps ang anit o parte ng balat na labis mag-produce ng oil. Maaari rin itong mauwi sa pagkakaroon ng balakubak o dandruff o dermatitis kung hindi makokontrol ang ganitong lifestyle. Bukod rin sa anit, maaari ring pamugaran ng virus o fungi ang ating mga unan o punda sa tuwing ito ay mababasa ng ating mga buhok. Kaya naman, payo ng mga eksperto, panatilihin munang tuyo ang ating mga buhok bago tayo humiga o matulog. Maglagay rin ng coconut oil upang makatulong sa pagpapatibay ng ating buhok. Gumamit rin daw ng conditioners upang maiwasan ang labis na friction at pagkabuhol ng buhok, at mag-invest sa isang silk na punda para sa smooth and better experience sa ating pagtulog. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ating kailangan, payo't serbisyo, ihahatid sa inyo ng ating mga kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Magandang gabi po mga kapanalig. Narito naman po kami ni Brother Ed para sa ating palatuntunan hanggang alas 8:30 ng gabi. Isang oras ho na samahan ninyo kami at matututunan ho ninyo kung papaano kahalaga ang salita ng Diyos. So, Brother Ed? Magandang gabi, Father Bong. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Live kami ni Father Bong ngayong huling linggo ng taon. Yes. 28. It's 28 of December. Ayan. Ang huwarang pamilya ni na Jesus, Maria at Jose. Mga kapanalig, ang ating pamilya, ang ating munting mundo, kung saan tayo palagay, kung saan ating tinatanggal ang ating maskara, ika nga, kung saan ating matatagpuan ang pagtanggap, pag-unawa, pagkakaisa, tapat na pagmamahal at pagpapatawad. Ito ang kapaligiran kung saan ating unang nadama ang pagmamahal at kung saan tayo natutong magmahal at magmalasakit. Ito ang nais ng Diyos para sa bawat pamilya at pinapangarap ng bawat matinong tao. Sa kasawiang palad sa ating panahon, sa napakaraming kaso hindi ito ang nangyayari. Ang plano ng Diyos at ang pangarap ng ating mga puso ay winasak ng pagkamakasarili, pagtataksil, selos, pagmamataas at kawalang pananagutan. Sa labis ng pighati, nakikita ng marami ang kanilang mga pamilya bilang isang quotation mark na walang paraiso.
o kaya ay isang paraisong walang katuparan. Muling inaalok sa ating lahat, mga kapanalig, ng ating pagdiriwang ng kapistahan ng banal na pamilya na nakakahila ng pangarap at pamamaraan upang gawin itong makatotohanan sa ating buhay sa pagsasabuhay ng payo ni San Pablo. So, mga kapanalig, bago tayo magpatuloy, humingi tayo ng tulong sa may kapal. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ka, mga kapanalig, agad natin pakinggan ang unang pagbasa. Ito po ay mula sa aklat ni Sirach, Kabanata 3, versikulo 1 hanggat 6 at 12 at 14. Brother Ed. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay nagbabayad na ng kanyang kasalanan at ang nagpaparangal sa kanyang inay parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay paliligayahin naman ng kanyang anak at ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlabo ng kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa inyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, ang context po nito ng unang pagbasa ay ang pamilya ay may napakalaking kahalagahan sa lipunan ng mga Hudyo. Ang pinagmula nito ay nakaugat sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Tingnan po ninyo sa Genesis chapter 2 verses 18 to 21 up to 24. Ang bigkis ng kasal, nakikita ho ninyo, ay sagisag ng pakikipagtipang nagbubuklod sa Panginoon at kanyang bayan. Ang bigyang dangal at paggalang sa mga magulang sa kanilang mga anak ay isa sa 10 utos, ang nag-iisang may kalakip na isang formal na pangako. Kaya ho, sa pagninilay sa kalagahan ng pakikitungo ng mga anak sa kanilang mga magulang, ang relihiyosong may akda na si Sirach ay nagbibigay ng mga matatalinong payo ng nilalaman ng unang pagbasa ngayon. Si Sirach po ay sa 2 siglo before Christ. Sa ilang taludtod na ito, muling ipinahahayag ng may akda, una,
ang saligang panrelihiyon ng relasyon ng magulang sa anak. At ang ikaliwa, ang nakamamanghang gantimpala ng Diyos sa mga anak na iginagalang at minamahal ang kanilang mga magulang. In short, mga kapanalig, dito po sinasabi sa atin ngayon ng Sirach ang maayos na panalangin natin upang tayo lahat ay mahiwaga, mahikayat na basahin ang Biblia po, ang Sacred Scripture. Itinuturo ni Sirach po na dapat mahalin ng mga magulang ang kanilang mga anak at ang mga anak naman ay dapat na gumalang at mangalaga sa mga magulang lalo na sa kanilang katandaan. So yan po mga kapanalig. Kaya nga po ang tanong, ano ang saloobin mo sa iyong mga magulang? Paano mo ipinakikita sa gawa ang iyong pagmamahal sa kanila, sa iyong mga magulang? Yan po ang mga tanong. Pero maganda ho yung salmong tugunan. Yung tugon po sa unang pagbasa. Ito po Psalm 127 verses 1 to 2, verse 3, verses 4 to 5. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sabi dito po, mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligay at uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang na anak niya. Ang sinuman, kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay ang pag-unlad ng Jerusalem. So yan po mga kapanalig, ang tugon ng salmo sa unang pagbasa. Magagawa niyo po ito kapag sa loobin ninyo ang iyong mga magulang at igalang, lalong-lalo na kapag sila'y medyo mahina na, paulit-ulit, o sasabihin ninyo, ano na ba ito? 100 times na sinikwento ito ng aking ama, ng aking ina. Huwag ganyan po, mga kapanalig. Mga sa taong may takot sa Diyos, mapalad ang bawat tao sa Diyos ay may maalab at adikay sumunod sa kanyang utos. Okay, ang sino man, kung ang Diyos ang buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. So yan po mga kapanalig, at ang oras po natin ngayon is 44 minutes after 7 in the evening. Ang Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Champion na milyonaryo pa! Congratulations sa ating pinakabagong champion na milyonaryo pa, grand winner ng 1 million pesos na si Melody P.
Sunye mula sa Haro, Iloilo City at sa lahat ng sumali at nakilahok. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, happy holidays na lang muna mula sa champion na milyonaryo pa. Hatid ng champion, tapat po sa inyo. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 235097 Series of 2025. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm! Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm! Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Champion na milyonaryo pa. Congratulations sa ating pinakabagong champion na milyonaryo pa. Grand winner ng 1 million pesos na si Melody P. Sunye mula sa Haro, Iloilo City at sa lahat ng sumali at nakilahok. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, happy holidays na lang muna mula sa champion na milyonaryo pa. Hatid ng champion, tapat po sa inyo. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 235097 Series of 2025. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa belt. Ang plastic number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya.
may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May mga text messages ka na, Brother Ed, na natatanggap? Yes, galing kay Reneval. Bumabati sa atin na magandang gabi. Sabi niya, tradisyon ba ng Katolikan tuwing Niños Inocentes ay huwag magpautang? Hindi naman. Ay, hindi yata. Blanca Manava, good evening sa atin dalawa, Brother Ed and Father Bong. Merry Christmas and Happy New Year. Also si Leo Habares, good evening kapanalig, DZRH. Father Bong and Brother Ed, greetings coming from Puerto Princesa. At si Dariel Bert Aruwira. Good evening, Father Bong. Brother Ed, Happy New Year. Pabati ng advance happy birthday kay Camille Angelica Canlas this December 30th. And shout out kay Jumong Ostaris from Puerto Princesa City, Palawan. Happy New Year. Si Romeo Herong, Blessed Sunday, Father Bong. At si Ana Catalan Bisinio, bumabati din sa atin, Father Bong. Ayan, marami na ho ang mga text messages. At siyempre, mga kapanalig, nais ko rin po batiin yung aking pinagsisilbihan pa rin na Quasay Paris, Santo Niño de Biolago Quasay Paris, sila po ay nakikinig din. At saka si Belbeluan, nais ko rin batiin dahil lagi yan po na nakikinig. At sa ating palatuntunang kapanalig sa DCRH. At ngayon po, mga kapanalig, dadako na tayo sa kalawang pagbasa. Ang kalawang pagbasa po ay ang liham ni San Pablo sa mga taga Colosas, Kabanata 3, versikulo 12 at hanggang 21. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa, Brother Ed. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban at magpakumbaba, mabait at matiisin, magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya tayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa iyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting spiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gawain ninyo ay magiging salita o sa gawa
ay gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan po mga kapanalig, mga mahalagang diwa dito po sa Kolosas, Kabanata 3, versikulo 12 hanggat 21. Dito po pinasimula ng Kristyanismo ang isang bagong paraan ng pakikitungo sa iba sa loob na malawak na pamayanan at sa sariling pamilya. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos na personal na naranasan ng bawat naniniwala ang dahilan ng bagong paraan na ito na inaasahang ibalik sa kanyang magiliw na pagmamahal hindi lamang sa Diyos kundi maging sa kanyang kapwa simula sa kanyang mga kapamilya. Dito po sa ikalawang pagbasa ngayon, ibinibigay ni Pablo ang ulirang mga sangkap, in quotation marks, mga sangkap para sa isang perpektong lipunan at pamilya. Isang umaapaw na mga praktikal na pangaral upang ipakita ang pagmamahal sa gawa. Ang mga tatanggap ng ganitong pagmamahal ay una, ang kanyang kapwa sa kabuuan, ikalawa, ang Diyos o si Kristo mismo, at ang ikatlo, ang mga kapamilya na mismo sa kanyang tahanan. Mga kapanalig, ang salita ng Diyos dito sa inyong buhay. Hanggang saan ang naaabot ng iyong pagsasabuhay ang mga kabutihang inilista ni San Pablo sa pagbasa ang inyong napakinggan? Naniniwala ka ba talaga na ang pag-ibig ay buklod ng pagiging perpekto? Nananahan ba sa iyo ang salita ni Kristo sa lahat ng kasaganaan dito? Kayo po ang makasasagot dito sa ikalawang pagbasa. Sa maikli po, iminumungkahi ni Apostol Pablo na ang tunay na pananampalataya at kabanalang Kristyanismo ay nasasalamin sa mabubuting gawain, pagpapakumbaba, pagtitiis, at pagmamahalan. So ito po, ulitin ko, dito po nasasalamin para sa mga Kristiyano ang mabubuting gawain, pagpapakumbaba, pagtitiis, at pagmamahalan. Yan po ang magiging paraan upang tayo ay magiging tapat na apostol ayon kay San Pablo. Ito hindi lamang noong time ni Saint Paul, ito ay time na rin ngayon na, mga kapanalig. Ang oras natin po, mga kapanalig, is 8 o'clock in the evening. This time. How you spend your morning can often tell you what kind of
day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tips kung ano ang mga hindi dapat sabihin tuwing dinidisiplina ang anak, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa smartparenting.com, may ilang mga salita o linyahang hindi dapat ginagamit tuwing pinagsasabihan ng iyong anak. Una rito ay ang linyang, "Huwag kang umiyak," dahil ang pagkilala sa nararamdamang sama ng loob ng isang bata ay nakatutulong daw upang bumuti muli ang kanyang pakiramdam. Maliban pa rito, iwasan ding sabihin sa iyong anak ang, "Umayos ka," o "Tama na." Bukod pa riyan ay ang madalas sabihin ng isang nanay na, "Sige ka, iwan kita dito," dahil ito raw ay maaaring maging dahilan upang mawala ng tiwala sa iyo ang iyong anak. Panghuli ay ang pagbibigay ng pangakong pag-behave ka, bibili tayo ng laruan, dahil isa lamang daw itong paraan na baka lumaking spoiled ang isang bata. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa ating programang Kapanalig. Ayan po mga kapanalig, kaming brother ni Brother Ed ay nagbabalik. Meron ka pa ba dyan ng mga text messages na natatanggap, Brother Ed? Yes, mayroon akong dalawa. Magandang gabi dito muna sa ating YouTube. Si Teresita Atienza. Tess Atienza. Magandang gabi, Father Bong. Brother Ed, watching from Santa Rosa, Laguna, at si Delia Doria, Happy New Year sa ating dalawa, at Nelson Malinaw, Happy New Year and God bless. Ayan po mga kapanalig. At ngayon dadako na po tayo sa mabuting balita. Ang context po nito, bago po mapakinggan ninyo yung mabuting balita, ang pagdalaw po ng mga mago ay isa sa iilang kasiyahan ni na Maria at Jose noong sila ay nasa Bethlehem, sa Nazareth, no? Ngunit kaaalis pa lamang ng mga mago nang walang awang tinangka ni Herodes na patayin ang sanggol. Ang Diyos na kayang patayin ang hari sa isang iglap ay minabuting hayaan ang sariling anak na mawalan ng tirahan at maging isang takas. Taglay sa isip ng kasaysayan ng bayang hinirang, nakita ni Mateo sa malungkot na kaganapan ng pagtakas ng banal na pamilya patungong Egypto at ang kanilang pagbabalik mula roon ay isang pag-ulit sa mga tagumpay
at kabiguan ng bayang Israel sa Egypto at ang katuparan ng ilan sa mga propesiya ng nakaraan. Nakikita niya kay Jesus ang bagong Israel at ang bagong Moises, ang bagong eksodo ng buong sangkatauhan mula sa pang-aalipin ng kasalanan at nagsimula sa sanggol na si Jesus. Kaya nga po, winawakasan ng mabuting balita ngayon ang salaysay ng kamusmusan sa mabuting balita ni Mateo. Sa payak na madamdaming paraan, ipinakikita nito kung paano ang katunayan ng pagkakatawang tao sa landas ng karukhaan, kahirapan at kahinaan ay patuloy na nagpapabigat sa mga balikat ng walang malay na sanggol na manunubos. At ngayon, pakinggan po natin ang mabuting balita mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 2, versikulo 13 hanggat 15, 19 at hanggang 23. Ito po ay yung mabuting balita. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Egypto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyon dinala sa Egypto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Egypto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Egypto. "Magbangon ka," sabi sa kanya, "iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata." Nagbangon siya at inuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkeleo ang naghahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya ay natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Yan po, mga kapanalig, ang mabuting balita. Ang magandang pagninilay po ay ganito. May kwento tungkol sa mag-ama na nagtutulungan sa isang gawain sa likod bahay. Nagtatanim ng mga puno ang ama habang sabik at talagang gustong tumulong ang batang anak. Dala-dala ng bata ang kanyang laruang pala at naghuhukay ng maliliit na butas sa iba't ibang bahagi. Sabay sabing, "Tingnan mo, tay, tinutulungan kita." Kahit na ang mga butas ay hindi talaga kung saan kailangan ng ama, ngumiti ang ama at sinabing, "Ginagawa mo ang gawain ko, anak." Ang kwentong ito ay nagpapaalaala sa atin na hindi laging tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagkakahanay ng ating mga layunin sa layunin
ng Diyos Ama. It is about aligning ourselves with the Father's purpose. Narinig natin ang tanong ni Jesus sa kina Maria at Jose nang makita nila ito sa templo after 3 days ng paghahanap at sinabi, "Why are you looking for me?" Sabi ni Jesus, "Did you not know that I must be in my Father's house?" Ang isang translation din ng King James Version, "Did you not know that I must be about my Father's business?" We celebrate the feast of the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph. Mahigita natin sa eksenang natunghayan natin sa Ebanghelyo ang pagkakatagpo ni na Maria at Jose kay Jesus sa templo, kung saan nakatuon ang dakilang misyon ni Jesus, ang pagganap at paggawa ng kalooban ng Ama. The life of Jesus is not about his own ambitions, not even about his earthly family plans, but about his Father's purpose, ang Ama sa langit. Ito ay hamon sa atin para tanungin ang sarili. Is my life about God's business? Hamon din ito sa bawat pamilya para magsuri, what is your family about? Ano ang totoong pinagtutuunan ng pamilya ninyo? Layunin at gawain nino ang pinagbubuhusan ng oras at lakas ng pamilya natin? Sa isang translation, I must be about my Father's business. May additions pa. It adds a practical dimension to the words of Jesus. Hindi lamang ito tungkol sa kung nasaan si Jesus, kundi kung ano ang ginagampanan niya doing the business of his Father, being engaged in the mission of God. Ang ibig sabihin po para sa atin, ang kabanalan ay hindi nangangahulugang isang buhay na walang hirap or perpekto sa bawat kilos at galaw. Holiness means orienting ourselves entirely towards God. This is the challenge for every family, to become holy by dedicating themselves to God's mission of love, justice, peace, and healing. Kapatid, tanungin mo ang sarili mo. Is your family business about God? Meron ba kayong oras sa sama-samang pagdarasal, pagsisimba at pagninilay sa salita ng Diyos? Is your family about bringing God's love into the world? Tumutulong ba kayo sa nangangailangan, nagbabahagi ng inyong biyaya ng bukas palad at naglilingkod sa komunidad? Is your family about witnessing to God's goodness? Does your family life inspire others to entrust in God because they see His presence in your family? Being about the Father's business means making God's purposes central to our decision, relationship, and daily routines. Mga magulang, kampanin ninyo ang inyong natatanging misyon na sa pagpapalaki at paghuhubog sa inyong mga anak. You are not just providing for your children's physical needs, you are entrusted with guiding them to discover their purpose in God's plan. Help them see their talents and gifts as opportunities to build the kingdom of God. Turuan silang maglingkod sa Diyos selflessly and humbly, gamit ang kanilang talino, talento at kakayahan.
Mga bata, mga anak, isipin ninyo kung ano ang dapat ninyong gampanan para sa ikabubuti at ikababanal ng inyong pamilya. How can you live out God's love and purpose within the family dynamic? Igalang ang inyong mga magulang, magpakita ng kabaitan, and contribute to an atmosphere of forgiveness and trust. Sa bawat miyembro ng pamilya, alalahanin na ang pagpapakabanal ay isang paglalakbay. It is a journey na dapat gawin ng lahat. Wala ni isa sa atin ang perpekto, ngunit lahat tayo ay maaaring magsikap na iayon ang ating mga buhay sa kalooban ng Diyos. Sa tulong ng Diyos, sa kabila ng ating kakulangan, sana buong kababaang loob nating masabi, I must be about my Father's business. My family is about doing God's will. Ayan po ang aking pagninilay dito sa mabuting balita. It is God's will that we must also proclaim and do, at pagsikapan natin po na namatay sa kanila, namatay, at mga magulang na palakasin ang mga anak bilang mga Kristiyano. Amen. Ang oras po natin ay 17 minutes after 8 in the evening. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Champion na milyonaryo pa! Congratulations sa ating pinakabagong champion na milyonaryo pa! Grand winner ng 1 million pesos na si Melody P. Sunye mula sa Harong, Iloilo City. At sa lahat ng sumali at nakilahok, maraming salamat po. Hanggang sa susunod, happy holidays na lang muna mula sa champion na milyonaryo pa. Hatid ng champion, tapat po sa inyo. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 235097, Series of 2025. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS.
Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mula sa aming lahat sa programang Art to Art, ako po si Lisa Makuha Elizalde na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Nagbabalik ang ating kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Ayan, kaming dalawa ni Brother Ed ay nagbabalik. Mayroon ka pa ba dyan ng mga text messages, Yes, Brother sa Ed? YouTube, Jonathan Lanusa at si Alex Calixto Jacinto, si Noel de Hucos at si ayun sa ating YouTube live, Father Bong. Kasama si Teresita Atienza pa rin na nandito at si Antonio Carrasco. So ngayon mga kapanalig, ating panalangin ng bayan. Ito po yung panalangin upang tayong lahat ay maging tapat at tunay na mga disciples of the Lord. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na nagsugo sa kanyang anak upang tayo'y iligtas. Taglay ang mga pusong nagpapasalamat. Manalangin tayo, Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maging huwaran nawa ang simbahan sa mundo sa pagsusumikap na magkaroon ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Ituring nawa ng mga manunungkulan sa pamahalaan ang salita ng Diyos bilang bantayan at adhikain ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Patuloy nawang lumago sa paggalang at pag-ibig ang bawat pamilya sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maging inspirasyon nawa ang mga magulang sa kanilang mga anak upang mahikayat silang magsikap sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Makapiling nawa ng Diyos ang mga kapatid nating namayapa na at matagpuan nila ang kanyang kaharian. Ang liwanag niyang di nagmamaliw. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. At sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Diyos naming Ama, mabuklod nawa kami bilang isang pamilya sa ilalim ng iyong dakilang pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Mayroon ho na maganda rin ng pagninilay ni Father Arnel Aquino, SJ, Jesuit po. Sinasabi po, magpapagpapadala kaya ng Diyos ng isang manunubos na makinang purong espiritual na nilalang na mukhang tao ngunit madaling makilala bilang Mesiyas? Hindi ho. Sa halip ninais ng Diyos na isilang ang manunubos sa isang mag-anak, mga taong magulang ang nagpalaki sa kanya sa kaparaanan ng tao. Sa isang daigdig ng tao, may ilang aral tayong matututunan
sa daang pinili ng Diyos. Una, ang pagmasid at pag-ibig natin sa Diyos ay nagigising sa pamilya, sa kinasasanayang anyo ng mag-anak o isang pinalawig na pamilya o maging pamilyang hulma ng ampunan. Ikalawa po, sa pagsali ng Mesiyas sa isang pamilya, itinuturo ng Diyos na sinadya niya tayo na maging makakaugnay sa halip na kaniya-kaniya. Higit na bahagi ang ating lipunan ngayon na nagiging individualismo, kaya tuloy kaysa pagkakaugnay, pagkakahiwalay at pag-iisa sa halip na pagsasama. Kaya daming beses natin nakita ang pagdiriwang ng pagsusumikap o impok o talino ng isang tao. Di na mahalaga kung sino ang tumulong o sumuporta sa kanya. Humihina ba ang pansariling tagumpay? At ang ikatlo, naniniwala siya na masasabing lamang ang isang lipunan na moral at spiritual na malusog ito kung ikinararangal nito ang mga nakatatanda, isang pangunahing pagpapahalaga sa kulturang Asyano. Kaya nananalangin tayo, ginigiliw ni Jose, Maria at Jesus sa pagdiwang namin ng inyong banal na mag-anak. Turuan ninyo kaming maging pamilya ngayon. Tulungan ninyo kaming maging mag-anak upang makapagturo at makapagbahagi kami ng aming nalalaman tungkol sa pamilya sa mga taong naghahangad nito. Sa paparating na bagong taon, naway hindi kami maging makasarili at sa halip ay lalong mapag-ugnay, lalong mapagbigay at lalong umuibig. Amen. So yan mga kapanalig, ang ating pagninilay at lalong-lalo na ang ating mga aral na natunghayan dito po sa ating pagbasa at ating pinagnilyaran ang salita ng Diyos. Brother Ed, mayroon ka pa ba dyan na mga ilan pa? Wala na dito, Father Bong. So, kaming dalawa ni Brother Ed ay magpapaalam na rin. Yes, Father Bong. Tandaan po natin ang pag-ibig ng Panginoon ay siksik-liglig umaapaw. Thank you very much sa ating texters, viewers, at sa lahat ng supporters natin every Sunday dito sa DZRH. Thank you sa management. Thank you kay Mr. Parroco, kay Mr. Nick Dao, at Attorney Reggie Holarbal. And of course, sa ating mga technicians dito at saka transmitter. We wish you all a very, very happy New Year. And we'll see you on January 4. So, tandaan po natin, ang pag-ibig ng Panginoon ay siksik-liglig umaapaw. Ingat pa uwi, Father Brom. God bless everyone and Happy bago New tayo Year. umalis, tayo yung pagbabasbas po, yuko, kumayo, at hingin ang biyaya ng Diyos, ilagay ninyo ang kanang kamay sa inyong puso. Ama naming mapagpala, isugo mo ang iyong liwanag upang makamtan ang ibinibigay ng iyong kagandahang loob at maitalaga ng tanan ang sarili sa paggawa ng mabuti sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. Nawa ay mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Yan. Kaming dalawa ni Brother Ed ay magpapaalam na sumainyo ang katotohanan. Bye-bye. God bless. Thank you, Brother Ed.